Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Gen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at sa pakikipagtulungan ng Information Coordinating Network of Soxer Gen o ICONSOX. Sa ngalan ng aming regional head na si Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera at samahan ninyo akong alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations at mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify. And we have with us today walang iba kung hindi ang Regional Director ng Commission on Population and Development, RD Desiree Concepcion Garganyan. RD, good morning ang inyong pagbati sa ating mga listeners and viewers Yes. po. Good morning, masayang pamilya sa ating mga partners, program partners for population development, sa ating pong mga local chief executives, sa lahat ng mga LGUs ng Soxargen, and sa ating mga partners din sa mga CSO or civil society organizations, regional line agencies, ating mga strong partners po. Magandang umaga sa inyong lahat. RD, we are here today kasi meron pong rebranding ang CPD, previously known as POPCOM or Commission on Population. Ano po ang, bakit po may changes? Bakit may rebranding ang POPCOM? Yes, actually, nung bata ako, Popcom na Opo. yan. Mga kapitbahay ko yung mga taga-Popcom sa Cotabato City. Pero nung 2018 kasi, nag-sign si former President Rodrigo Duterte ng EU 71. Yun yung renaming of the commission from Commission on Population into the Commission on Population and Development. Kasi in the beginning, ang Philippines kasi medyo mataas yung mataas yung population pa natin, no? Mataas yung fertility rate. Ibig sabihin yung bawat babae ay around may mga 6 average number of children. So with the different various programs of the Department of Health, the Commission on Population and its partners, nagkaroon ng pagbaba yung total fertility rate sa ng bawat babae. So bumaba na yon hanggang sa kailangan na natin i-widen yung perspective natin, tignan na natin sa usapin ng population and development. And development. So with that, yung pangalan din namin from POPCOM, naging na siya, ginamit na namin yung initials ng Commission on Population and Development. So yun na yung CPD. Ayan. Opo. Vision and mission natin, RD. Oo. So sorry. So, Sige nung nagkaroon kami ng bagong undersecretary noong 2013, pagpasok po ni Yusek Lisa Grace Bersales, she asked us to start using CPD as part of that. So, first yon, and then yung nag-rebranding kami, yung logo namin, lahat na. So, pati yung mission namin, so isa-isahin natin na yung Sige po. mission now, from really focusing before on the family size, no, yung number of children, to na kami ngayon because of devolution, Yes. diba? Yung devolution Sa transition. LGUs. Oo. So, ang focus na is para mas wider ang mas pangkalahatan siya. So, you focus on strengthening the institutional capacities to formulate, coordinate, and implement the integrated population and development strategies, policies, and programs based on the socio-economic and demographic data, information, and knowledge. So, yan na yung aspect na panglahatan na. So, yung vision naman namin is we are the lead agency in advancing the country's population and development policies and programs towards increased share and opportunity of each Filipino in socio-economic progress. Yung sinasabi natin na walang iwanan, leaving no one behind. Dapat sama-sama tayo. So, in terms naman of core values from 6 yun din, no? From 6, ginawa na namin, in-study namin to noong January. So, ginawa namin, let's make it concise. Ginawa na 4, no? Okay. So, we have E for excellence. Then Excellence. I for integrity, because very Integrity. important yan sa ating mga public servants. Yes. And then A, adaptiveness, because fast nag-change ang ating buhay, bigla na lang tayo may pandemic, Yeah. may kung ano-ano, kailangan mabilis tayong Mag-adapt. mag-adapt. Kailangan resilient tayo. So, dyan na rin yung resilience. And then inclusivity, yun na, Yes. walang naiiwan, lahat Very important. kasama. Yes. So, yan yung aming new core values. Ganun naman din before, pero talagang inano lang namin, pinag-isipan namin na let's make it concise, but yun, kasama lahat ng very important
values that you want the organization to live on. RD, meron kayong organizational tagline. Ano po ito? Yes. No, so dati, empowering Filipino families. Ngayon, enabling institutions towards people-centered development. No? Madidinig mo yan sa amin, people at the heart of development. Yan talaga. Kasi yung focus namin is yung mga tao, but looking at yung institutions na yung way of doing things through institutions. RD, part ng rebranding is na-mention nyo kanina meron kayong bagong logo. Yes. Ano po yung rationale behind this one? Sige, kasi 'di ba yung logo, I don't know if ma-remember pa nung iba yon, ang color namin kasi green, Green. 'di ba? Tapos may 3 loops. Dati, nire-represent ng loops ay yung family lang yon. Ngayon, the loop symbolizes Filipino individuals, families, and communities. So before, if you look at the loops, ang malaki yung front, then middle and small, no? Parang tatay, nanay, anak. Ngayon, ni-reverse namin so that parang mag-start siya sa individual, kailangan nakafocus yung ating program sa individual, then because nakapaloob siya sa family, and because families are members of the community. So, yun na siya. Tapos, the new logo reflects our agency's vision to advance the country's population and development policies and programs towards yun pa rin, increase share in the socio-economic progress. Ganun pa rin siya. Tapos, ang addition may makita na natin, nag-change siya ng color from green to blue. And then, may 3 siyang arrows. Kasi, yung arrows naman, nagre-represent naman siya ng development. Yeah. And then, 3 colors siya kasi somehow pinik namin yung colors din ng flag. RD, Para makiting country. under anong agency po or under anong organization na CCPD ngayon? Oh, yes. Thank you for asking that. Kasi ganito yan. Ang history kasi ng POPCOM from Office of the President, tapos napunta din siya sa DSWD, NEDA, DOH. then DOH. So, nung pumasok ako noong 2015, we were attached to DOH. And then, with EO 71, na bumalik yung attachment sa NEDA. It also makes sense because development. Diba? But NEDA, economic development siya. Sa amin naman, population development. Opo. Speaking of this, RD, you mentioned po, Philippine Population and Development Plan of Action 2023 to 2028 sa term ng ating presidenteng si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Can you tell us what it is and how it is relevant to your work po sa CPD? Yes. Opo. Okay, so yung aming Philippine Population Development Plan of Action, ito siya ang ating overall blueprint, no? Anong gagawin namin for the interagency collaboration, still going back to optimizing demographic opportunities. Kasi yung ating population ngayon, marami siyang demographic opportunities. Yes. But, kailangan mag-work together with the agencies, hindi lang siya CPD mag-isa. Kasi connect yung issue ng development Connected siya to various national government agencies din, and of course yung ating mga CSOs at mga international donor agencies. So yun, meron tayong plan of action na makakatulong sa atin to accelerate the attainment of the administration socio-economic development agenda under the PDP. So, connected din to RD sa ambisyon natin 2040. Yes, that is true. Connected siya because, di ba sabi ko kanina, nag-shift na siya from looking at ano na ba ang population natin ngayon, di ba? 109 million. So, numbers. Before, masyado tayong numbers, doon lang. So, ngayon, population and development, from numbers to human lives. Yes. So, pag sinabi natin marami tayo, so ang karamihan ba sa ating population living quality lives? Na-attain na ba yung ambisyon natin 2040? Ano na ba, panatag, matatag na ba yung buhay ng bawat isa? So, yun yung tinitignan natin, yung quality na, moving from quantity. Ayan siya. So, sabi nga dito, ang lahat ng Pilipino ay magkaroon ng matatag, maginhawa at panatag na buhay. So, hindi lang siya NEDA na responsibility. Kami din bilang population development ang aming mandate,
we are looking at that na yung mga programa ay nag-contribute doon. Yun. Opo. Kayo yung lead agency na nanguna sa pagbuo po nitong document na to, RD. Yes. Tapos, in collaboration na ito with the national government agencies and mga CSOs, development partners, kasi yun nga, sabi ko kanina, ito whole of nation approach, di ba? Ganon tayo. Yun talaga ang best na strategy of doing things. Yeah, lalo na with the limited resources dahil sa devolution. So, mas marami tayong nagagawa kung mas Sama-sama tayo. Opo. RD, you mentioned kanina, core strategies. Yes. Opo. Isa-isahin natin ito. Ano po yung... Sana hindi mabore ang ating Opo. audience. Yeah. Mga nanonood sa atin via Facebook Live, ito po, pag-uusapan natin ang 8 core strategies ng Commission on Population and Development. Sige po, RD. Yes, kasi 'di ba si President Marcos meron siya 8-point socio-economic agenda. So kami din pinattern din namin that we have 8 core strategic actions. So iba ba ang aming 8 core strategic actions sa dati namin ginagawa? Yes. I would say no. The same pa din siya, pero talaga inano lang namin siya, nilatag namin siya as 8 para malinaw sa aming mga partners na ito yon kung ano yung aming mga ginagawa. So we have, number 1, we have promoting responsible parenthood and family planning. Nandiyan pa din yan Nandiyan sa pa rin. amin. Oo. In partnership with talaga yan, with the Department of Health and yung aming mga partners for service delivery ng family planning. Okay, so yun, anong ginagawa namin to promote that? Nandyan pa rin yung pag-work namin with LGUs na, kasi devolution na nga. So yung support namin dati na direct to LGUs sa mga mobilization. Kayo talaga mismo dati. So may budget kami dyan, binibigyan namin sila ng support para makamove around sila, punta sila sa mga bahay-bahay and teach couples about family planning methods, why they need it, responsible parenthood. Yan. So, nandun na yan sa responsibility ng LGU. So, ang CPD-12, we support pa din naman as per DBM, diba? Meron silang na pwede pa rin pag 5th to 6th municipalities or barangay na nasa GIDA. So, meron pa rin naman Pero yun. in terms of technical support, RD? Oh, yes. So, next dyan is yung meron kaming budget talaga for capacity building. Yes. Kasi yan yung isa sa mga main roles ng regional line agencies. No? So, we have capacity building. So, kung ano yung mga trainings na makakatulong sa pag-strengthen ng demand or intensify ng demand generation for family planning, responsible parenthood, binibigay namin yon sa aming mga partner LGU. So, alam mo na ang ating mga provinces and cities, meron silang population offices, no? And then, meron silang mga tao sa ground, sa mga municipalities. So, yun, pag may mga bago, kasi di ba minsan napapalitan, pag may mga needs for capacity building, sinasama namin yun at nagbibigay kami ng mga training. Sometimes, they also have their own budget. So, we give technical assistance. It's a form of resource persons. Resource speakers. Ganyan yan. Opo. Tapos, so, for responsible parenthood, very critical yung role ng CPD-12 in supporting the supply chain management of family planning commodities. What does this mean? So, yung mga supplies coming from the regional office, CHD, SocSerGen, and then yung mga supplies at times galing ng DOH, no, sa central office nila. Pag kailangan na yun i-move at i-deliver sa mga RHUs natin, sa mga EHOs, minsan kasi may LGU tayo na gusto nila i-drop namin sa provincial level. Ang iba naman gusto nila sa RHU. Diretso na. Kaya. So, we do that for our partners sa CHD. Okay, so si CPD yung nagpa-facilitate nito. Yes, oo. And then, din tayo, isang strategy din namin really yung sa mga inter-agencies, pero baka doon na yun sa multi-sectoral, which is yung ibang core strategy. Sige po, next core strategy po natin, RD. Yeah, so next natin is yung advancing health, adolescent health and development. So ayan. Diyan naman, ganun din naman yung ating strategy dyan, no? Meron tayong capacity building. Sino yung kinakapacitate natin? Yung mga adults, no? Service providers for adolescent health that are around our young people. So, anong
ang kinaiba nun with health. So sa CHD, they have facilities na magbibigay ng services. Yes po. Clinical services Mm. kung may mga sakit sila or Mm. mga ganon Mm. related. Atin naman, ganon din. We train yung mga peer Peer counselors. educators, nurses in the schools, sino pa ba? Guidance counselors, counselor. para mas strengthen yung and deepen yung understanding nila. Ano ba yung puberty? Ano ba yung pinagdaan ng kabataan? Lalo na ngayon, marami silang challenges. Kailangan ma-update sila para in touch sila. Ano yung mga concerns? Kasi tumataas yung ating teen pregnancies pa din sa region. And alarmingly, yung 10 to 14, yung mas bata yan di ba? So, pababa ng pababa. Oo, mas bumabata yung nagbubuntis. At may cases talaga tayo, region-wide. So, yun. So, kailangan natin gawin ito mga capacity building natin, yung ating pagpa-partnership with agencies na doing this work. And then, di ba yung DepEd sila yung in charge sa comprehensive sexuality education. So, may support din tayo na binibigay doon sa kanila. May mga collaborations din tayo. Tapos, kasama din yun sa capacity building namin. Isa yun sa mga topics na binibigay namin. Na mga pool of experts natin. Yeah, with partners ito lagi. Mga FPOP, noon, nagbibigay sila sa partner. Then, highlight ko lang din yung self-learning modules na dinevelop ito ng CPD noong pandemic. Okay. Kasi di ba mahirap yung mga bata na sa school sila. So, dinevelop namin yun. There are 3 modules about puberty, and then yung sa grade 8, yung about pregnancies, more of the risks. Para meron silang materials na mabasa. Tinuruan naman yung mga teachers. Paano i-administer yung mga modules with them. Tapos may mga pre-test and post-test din kung may natutunan yung mga So, these are implemented na po sa mga schools? Meron tayong 6 pilot? 10 schools na. So, meron na in the region ito already? Yeah, oo. Pilot pa lang sila. Pero, naka-distribute na ata kami ng 6,000 copies. Okay. Up to 7,000 na ngayon. So, nag-start ito ng 2021, I believe. Yeah, yun. So, ongoing pa din po? Oo, ongoing siya. Yun. Tapos, syempre, pag meron tayong mga promotional activities like Regional Festival of Talents kasi nagkakaroon tayo ng contest niya na national level with DepEd. So, partner din kami dyan. In fact, so galing kami doon. Sa Kidapawan? Oo, Kidapawan. Kasama kami doon. Nag-judge kami for, actually, nadamay na rin ako doon sa kasaysayan, then extemporaneous, and then pop quiz. Ayan. Yung pop quiz, ang help naman na binibigay namin is kami na yung nag-organize ng mga questions. So, the data is coming from CPD? Yes, oo. Yan. So, marami pa yung mga dyan. Nagbibigay din kami ng technical assistance sa pag-establish ng information service delivery network. Okay. I-connect ko na lang yan with the technical assistance na binibigay namin for teen centers. No? Kasi, parang anong difference yan? Meron tayong inad na layer ng information. Okay. So, parang sino sa isang LGU ang dapat members nito? Kung may concern ng mga kabataan, kailangan nila information, kailangan ng services, sino yung dapat yung point person nila? Yeah. So, in fact, noong Monday, galing kami ng Santo Niño, Municipality of Santo Niño, nag-partnership agreement kami, signing for the ISDN establishment sa Municipality of Santo Niño. So, ayun, yung various offices kasama doon sa pati ang PNP. And then, pinakita sa amin ni Mayor yung si Mayor Sol Villalobos. Yung teen center nila. Very happy siya na meron ng space for the young people. And then, sabi niya, yun nga, gradually, ma-increase nila yung services doon. So, establishing a teen center, syempre, naging requirement sa SGLG for LGUs. So, yun, pag kailangan nilang help, alam na din naman ng ating mga local population offices yun. So, nandoon sila. Nagpo-provide sa technical assistance to ensure na papasa din tayo sa SGLG for that. Okay, ano pa ba? Policies din. Meron tayong mga bodies na maybe sa multi-stakeholders na yun. Anyway, dito ko na i-mention na policies arise from issues and concerns on program implementation for AHD. So, alam na yan. So, pinag-uusapan yan sa regional bodies. So, pag may mga ganon, come up with resolutions and then nire-raise yan sa ating reproductive health implementation team at nakakarating yan sa RSDC and if it needs
endorsement, Resolution. approval sa RDC. So, meron tayong ganyang policy support din. Okay. Maliban sa pagpupush ng mga needed policies at the LGU level. LGU level. Yes. So, nandyan din yung technical assistance ng CPD. Opo. Yan. Next core strategy natin, RD. Yan. Pasadahan natin. Sige po. Sige. So, ang number 3 natin naman, so tapos natin sa kabataan, tapos natin sa mga magulang, Yes. dito naman tayo sa labor force. Okay. No? Supporting labor force empowerment and active healthy aging. Healthy Kasi, aging. sa ating population pyramid, nasa 60+% ang labor force natin. Oh, yung mga working age. Yeah, 15 to 15 to 64. Mga aking Yeah. ang population pyramid ko. Biglang tinignan ng Opo. yan. Sige po. Para lang sure tayo sa ating data. So, 15 to 64, 63% yan. So, kailangan natin yan i-support through collaborative mechanisms sa mga institutions for the attainment of demographic dividend. Meron din tayong ginagawang responsible parenthood and family planning in the workplace. Okay, so sa mga NGA, sa mga LGUs, bumababa din. Yeah, so that's for strategic action 1, pero in relation to supporting Workforce core naman. number 3. Oo. Kasi, pag you impart information about responsible parenthood, family planning sa workforce, if hindi sila mababurden, they will know na, we can plan our families, Yes. yung mga ganon. So, hindi sila maburden with so many children and less time for work. So, maging productive sila, Yes. di ba? And sa time ng pandemic, very important na support mo yung labor force natin, di ba? Ganyan. So, what about mga active and healthy aging? Kasi, ang CPD, womb to tomb approach na siya. To tomb siya. So, So, that's why kung may walang mga pinipiling teen edad. moms, kung may mga teen moms, meron kaming programs na ma-ensure, hindi ko pa na-mention yun later, I will mention it, Yeah. na parang even if nasa womb pa yung baby, partner kami ng health na mag-impart kami information na kailangan niya ng prenatal na yan. So whatever. So ando na tayo, 4%, 4.1% na ng ating population in Soxargen ay mga 65 and above. No? So sila seniors. yung mga healthy aging. Or, Healthy aging pala ang tawag. Older persons. Anong tawag dyan? Older persons. So, yan. So, ano kailangan ng older persons? Kailangan, meron na tayong Office of Senior Citizens, may Senior commission Citizen na tayo Affairs. for them. So, we partner with them. Oh, So, we okay. ensure na ano man yung mga kailangan, yung mga plans ba sa LGUs for senior citizens, may mga needed policies ba, nire-raise namin yan in partnership with them. Okay. Ang CPD, we also partner pag may activities for senior citizens at the regional level. Nandyan din kami to promote our program. Sometimes we give them mga care packages na tawag namin just as gift sa mga nandyan. Okay. Yun. Pero more importantly, we hope na mag-deepen pa yung collaborations with the Commission on Senior Citizen. Opo. Yan. Next natin na core strategy, RD, is accelerate inclusive development among marginalized sectors. Ito po, Yes. anong ginagawa ng CPD Yeah. dito? So, yan naman, in partnership yan with the concerned line agencies. Okay. So, kung meron tayo for agriculture, so we partner with DA. DA. Pero, ang focus namin is, syempre may program sila, Yes. di ba? Ang focus lang namin dyan is yung mga special population groups. So, we have yung mga teen moms, di ba? Fisher folks, Okay. indigenous peoples, mga PWDs, PDL. So, yan na, the whole gamot na ng ating mga marginalized sectors to ensure na pag may mga dinidevelop na plans sa mga LGUs, may something talaga Kasama for sila. them. Oo, kasi kung collectively, pag pinapabayaan sila, yung economic productivity nila, na din. Kasi may diba? needs din sila na dapat Meron silang ma-include. needs. Meron silang needs for reproductive health. Yeah. Pag-plan din ng kanilang family. So, parang we just want to ensure na may services for them. Pwedeng hindi kami ang nagbibigay ng services, but if we ensure na it's in the plans ng mga agencies, So, may include yan. siya. Ng LGUs, yes. Yeah. Sige And po. then kung pag ganyan, pag may gustong, like for example, may mga forum ganyan, pwede namin i-refer to the population office of the certain LGUs to collaborate. Pag may mga Para may needs linkage na na. oo. Kasi at times doon lang nare-raise, tapos malalaman nila that there are population offices that could help them.
at saka yung mga active natin na mga provincial population offices. Sige po. Next, number 5 na tayo, RD. Core Number strategy 5. number 5. So yun na, integrating population agenda in sectoral development. Basic. Ganun din yun, no? So, yung mga population data and emerging issues are addressed in various sectoral development programs. That's why Ganun din. marami kaming mga activities na partnering with agencies. We have partnership agreements with the SWD, with DOH, TESDA. NCIP, TESDA. Kasi lahat ng if you look Programs at, nila. if you look at one Yeah. Filipino, ano ba yung needs niya? If you look at their family, ano yung needs nila? O, Okay. iba-iba, may bata, may teens, Yeah. may tatay, may nanay. So, pasok pa rin si CPD. Pasok siya. Kaya sa amin, kayo mahilig kayong magsawsaw. Ano ba talaga ang inyong mandato? Pero yun kasi yung concern natin and we want to address. Yes. So, we want to ensure na nandyan yung mga population data para talagang nasasama din nila. So, that's why we had meron tayong, I don't know kung naka-attend kayo nung workshop namin on the regional population development plan of action. Kasi yung national, i-adapt natin yun sa regional for SOCSARGEN. And then, ang kasama natin doon, yung mga regional line agencies. So, okay. we look at their activities din and plans. And then, kung merong pwedeng mag-converge Specific tayo yun. dyan, Okay. ay sige, join tayo dyan para Okay. mas Malaki yung... stronger impact Yeah. yung ating activity doon sa community. Mm-mm. So, yun yung ating integrating population agenda in sectoral development. Para hindi nga naiiwanan, di ba? Kasi sabi natin, gusto natin inclusivity. And then connected din siya sa 6. Oo. Yeah, kasi 'di ba, syempre, bababa ka na sa LGU. Yeah. Lahat naman kami mga tayong regional line agencies bababa sa LGU. So 'yun, kailangan na integrate yung PopDev data and issues nandiyan sa kanilang mga development plans and strategies. Ngayon, ang pain lang namin dito is because wala pang national law for population development implementation talaga. Pero it's present naman na. Yun kumbaga lang compared to other line agencies, meron ng batas na talagang inuuna yun sa devolution, di ba? Pero kami, hindi kami nag-stop. Kahit walang law, patuloy talaga intensified advocacy namin sa LGU. Para kasi, understand na, di ba? Kailangan talaga natin ng local population offices talaga to take care of the things and the issues that we have talked about. Singit ko na lang, RD. Hindi lahat ng LGU sa SOCSARGEN ay may population office? Not yet, but because of the indicator na SGLG, nag-designate sila. So may designates na. Kompleto na po. Yeah, meron, yes. I think 100% meron tayong designation. However, yung mga naka-designate, marami ding other class. So, other tasks din. pero gusto namin, we look at it positively. At least meron tayo. We can look for someone. Di ba? May pangalan siya. Pwede natin siya kausapin pag kailangan. Pag, for example, may isang LGU, sinabi, may balita na mataas yung teen pregnancies nila. Di ba? At least may hanapin may point person ka na. Yeah. And then, syempre, kuyog-kuyog namin yung health, ganyan. Hindi naman siya lang mag-iisa noon na haharap noon. So, yan yung importance niyan. So, yun yung talagang parang dapat yung amin sanang programa kasi hindi na kami implementer ng basta. We work with them to manage the programs. Present siya. Kasi yun nga, felt need naman talaga yung mga problems natin lalo na for teen pregnancies. Sana ma-push talaga natin na meron positions na talaga for LGUs. Yes, yung structure. Oo. Talagang ina-advocate namin yun, nila-lobby namin yun sa at any opportunity that we interface with the Sangguniang Bayan. Para may nakafocus talaga. Part talaga ng activity namin yun sa sa pag-promote. Sige kasi po. Very critical yun. Diba? Sige. Kasi yung development, kasi hindi lang kasi siya pag nagpatayo ka ng mga buildings. Pag meron kang farm to market roads, pero may community ba doon? Parang is it really responsive to the actual needs of the people? And then, syempre, kung hayaan lang natin yung mga pamilya, anak na sila ng anak, hindi natin nililimit ha. Ang atin is space so that mapaaral nila. Because yung cycle of poverty, ganun pa rin. And then, paano na yung ambisyon ng
natin, Ambition ambisyon natin natin 2040, 2040. matatag, Gusto natin- maginhawa, Oo. at panatag na buhay. Yes, gusto Opo. natin ma-achieve talaga Yeah, yun. oo. Yes. Opo. Sige po. Ganyan. Number 7 na strategic action. Yes, so number 7, you know naman na ang population and development ay anchored yan sa International Conference on Population Development. May mga international agreements na kung saan ang bansa natin ay nag-participate, nag-join, nag-sign sila ng mga agreements na yun. So, kaya nagkaroon tayo ng POPCOM noon and hanggang ngayon. So, yung support natin from international partners, patuloy yan. We have the partnership with UNFPA, for our South-South cooperation. Meron din tayong other partners from USAID and from GIZ, from the Germans, no, for the different projects naman na ginagawa nila sa country. So, Yes. meron tayong mga ganun na mga partnerships and collaboration kasi it really helps din a lot kasi kung ano yung mga international agreements na ibababa natin Yes. hanggang sa ating mga barangay kung ano at ano yung relevant at makakasagot sa mga needs nila ng mga tao for development. Tsaka sharing of best practices na rin, RD, no? Yes, oo. Buti sinabi mo yun. Mauna ito. Sa announcements pa to, pero in terms Sige. of best practice, we will be having a regional family planning and Okay. development population conference. We are organizing it to conduct it ng June 19 and 20. Okay. And maganda to at invite namin kayo dito kasi Yes. this will be a convergence of 3 regional offices. Okay. 3 regions. 3 Organized ng 3 CPD offices, CPD 9, CPD 11, 11. and 12. Okay. So, magka-converge kami. Dadalhin namin sila sa Davao, lahat ng mga merong mga best practices for family planning, okay. adolescent sexual and reproductive health, population and development data management. Yan. So, maging malaking activity, 2-day conference ito. conference. So, yun. Yun yung sa best practice. Sige po. Okay. So, Final na core strat natin. yes, final course strat natin ay itong intensifying population development research and knowledge management. Yeah, okay. Yeah. So, talagang even nagkakaroon na kami ng mga internal workshops dito sa agency to intensify the ano yung research agenda na given all the, kasi 'di ba meron tayong National Demographic and Health Survey, meron tayong mga cyclical national surveys, ito 5 years. Ang IAFS natin yung Adult Fertility Sexuality Survey every 8 years ata. Tapos yung PSA, yung population household, yung tawag dyan, sorry. Census. Yes. Okay. Opo. So, andito yung mga data, itong mga data na to, what are we going to do with this? So, Yes. minsan may mga further studies about this, minsan din meron tayong mga other regional research agenda. So, inayos namin yun. Saan ba tayo papunta? To strengthen our programs. Kasi, di ba, nagre-research tayo para we are studying what are we doing wrong, what are we doing right, where are we going pa further with our program implementation, program designs, policy, Para ano pa ba ang data-driven mga siya, kulang. Yes, kasi talaga ang strength natin for the program is kung data-driven siya. May pinanggagalingan siyang mga evidences. So, yun yung kaya meron tayong identified number 8 natin as research and knowledge management. Knowledge management naman, yung mga data natin, tiniturn into products ito ng CPD in partnership, kung sino yung mga ka-partner sa project, para maging popular version siya. Infographics. Pwedeng publications na magagamit ng ibang mga tao that they can also look at, pwede namin gawin ito, or Yes. this has been done, mga ganung bagay. Parang best practices. Opo. Yeah. So, ito po yung ating core strategies na ini-implement ng Commission on Population and Development. RD, sa implementation ng mga programs po na ito, may mga issues and challenges tayo. In the Yes. region, ano po itong mga issues and challenges Ayun. natin? May mga data tayo, percentage, sige po. Yes, okay. So, i-highlight ko na kasi marami naman tayong mga data, no? So, Sige po. siguro pinaka dapat tinututukan or continuously na tinututukan na namin and with our partners, no, is yung
siguro unahin ko yung teen pregnancies kasi yun eh. Actually, hindi naman siya problem lang ng Region 12. Yes. Actually, in fact, bumaba na tayo sa number of teen pregnancies compared to the other regions. Dati kasama tayo sa top 5. Okay. So, bumaba tayo, but it doesn't mean na na-achieve na natin ang goal because nandun pa rin tayo sa top 10, I believe, no? Okay. Parang rank 7 tayo. Mm. So, yan. Ngayon, in terms of mga pregnancies or live births among young girls below 15, looking at 2019 to 2022, yung highest increase natin is seen between 2021, pandemic years ito. Yes, no? pandemic 2021 years and ito, 2022, may increase siya of 44 live births. Okay. Regional ito. Mm. And then sa naman, in terms of women, 15 to 24 na mga nabuntis, number 1 tayo. Number 1 ang Soxargen. 21.6%. So, 15, that's too young pa. Yes No? po. Yung mga nag-aaral, kasi pag titignan ko, actually, marami magfo-fall High sa school. 50, magbigin siya 15, tapos 16, 17, 18, 19, nandyan. Magpipeak yung mga... Junior high, senior high. Oo. Syempre, gusto natin makatapos. Opo. Kasi yung ating demographic dividend, hindi natin ma-achieve. Hmm. Ayan. So, Sige po. naman, in terms naman of unmet need natin, yung unmet need ay yan yung mga babaeng gusto nilang magplano ng pamilya, Okay. pero wala silang ginagamit pa ever na Family planning method. So, meron silang unmet need Okay. for modern contraceptives, no? So, as of the latest data ng National Demographic Health Survey noong 2022, meron pa tayong 12% sa region. Ayan. So, kaya, andyan pa rin, very relevant pa din yung ating ginagawa for responsible parenthood and family planning, as well as yung pag-i-intensify din natin ang ating efforts for adolescent health and development. Yeah. Yan. RD, napag-usapan natin ng challenges. Ano naman po yung accomplishments natin para sa implementation po nito? Yeah. Ganito. So, even with our limited budget na under devolution, no, and alam mo kami sa CPD-12, all regional offices, konti lang kami. Konti lang kami. Opo. Yan ang joke namin nga eh. Konti lang kami. Yung isang tao, parang pang 3 tao yung work. But anyway, I would like to thank mga CPD-12 staff talaga Opo. na everyday fighting it out there. No? So, siguro noong 2023, marami kaming ma-accomplishments. Sige po. But i-highlight ko na lang siguro yung implementation natin ng pagkalinga. No, ito yung parang social protection for teen moms and their for the teen moms and their minor children. So this is in partnership with the SWD. Kasi Okay. pag usaping social protection, the SWD kasi yan, di ba? Yes, Alam ma'am. natin. Automatic. But since because of EO 141, Okay. yung, di ba, dineclare ni former President Duterte na national emergency ang teen pregnancies. So, nag-collaborate ang PAP. Alam mo na naman si CPD, di ba? Best Pag in may collaboration. Oo, talagang ma-agitate yan pag may mga teen pregnancies. Opo. So, nag-partner with the SWD. Dinisign itong program ng pagkalinga. Actually, may equivalent ito sa kanila. Sa DSWD, they call it Protect Teen. Ay, Teen Protect. Protect Teen. Protect Teen. So, anyway, ang pagkalinga, it's a program or intervention for young mothers, teen moms, Teen moms. 18 and below. Okay. In-invite namin ang LGU Coronadal through the leadership of Mayor Ojena and their CPO, si Ma'am Janet de Monteverde. Positive naman, receptive sila kasi marami din teen pregnancies in Coronadal Sa city. Opo. Yes, nasa 1,000 plus ata. So, may screening process siya and then parang i-enroll mo. So, pumili kami ng since pilot siya. So, 50 teen moms. Then, based on the 50, criteria, 50. Yeah. Based on the criteria, tinignan yung mabarangay na pinakamahal. Okay, so, I think 5 barangays ang involved dito. So, anong ginawa na? After na-identify sila, merong services for them. So, dito mo makikita yung inter-office collaboration na ito, no? So, pinartner namin ang health, pinartner namin ang education, pinartner namin ang social welfare, ang PESO, ang TESDA at the regional level. Pinuntahan namin si RD Abogar. Sorry, may ganito kami. Yeah. Tapos, may conditionalities ito. Yeah. Kasi meron silang parang meager lang na allowance na 500 pesos. Kasi ayaw namin, naisipin nila na it's okay teen pregnancy kasi may money naman. May money. May Hindi makukuha ganon, sila. Hindi tayo ganon. Yeah, opo. Yeah, so meron lang sila parang siguro pang pamasahe nila, no? Ganyan. Yeah. Tapos, so,
for them to get the allowance, they have may conditionalities, parang 4P. Parang 4 piece may condition so, siya. Kailangan mag-aaral sila. Okay. Depende kung anong modality nila, Okay. anong pwede sa kanila. Para mapatuloy. Kung tapos, kung nagbuntis pa, kailangan mag-check up sila sa nearest RHU. Okay. Kung nanganak naman, kailangan may postnatal and kailangan may check-up immunization para sa bata. Bata. So, diba? It's Lahat. promoting the program of DOH. for mensya nila. Diba? So, Mm. yun. Tapos, education. Kailangan yun, sinabi ko mag-enroll sila. Then, ano yung services ng social welfare pwede sa kanila? And then, maganda din dito kasi PhilHealth is involved. So, automatic covered na sila. Zero, wala silang binayaran doon. Automatic lang sila. For life na daw yun. Okay. Then, meron sila, so sa population office, meron din silang mga adolescent health and development activities. Ganyan. No? So, ganon. So, sila ini-involve. Yes. Tapos, may inputs din sa kanila for livelihood. Kasi nga, social protection, hindi lang yung education nila, yung other needs nila, yung economic aspect, we have to address. Kasi, well and good if they belong to families na ma-supportan sila. Yeah. Pero alam din natin ang kahirapan ng buhay. Yes. So, parang hindi na na-stop na siya pag-school. May bata pa. Poor health pa siya, nutrition, no? O may bata pang inaalagaan, so wala pang income. So, inintroduce talaga yung facet ng livelihood. Okay. So, Capacitate them. Yes. So, what happened was, so may mga orientation sila, and then, ang Knights of Columbus, nagbigay sila ng 10 slots na support para sa 10 interested teen moms. I think parang cooking, no? Meron silang product. I think chinelas, and then I think puto. Para may livelihood. Binigyan pa sila ng mga gamit. Okay. So, yun. And then, so, nung nag-wrap yung project, in terms of lang namin, yung support lang ng kinontinue yun ng LG Coronadal. Mayor was there during the parang closing session, closing program. And then sabi niya, sige, kasi maganda. Magkano to? Compute yun. Sabi niya, sige, bibigyan ko kayo ng 10,000 na grant per teen mom. So, after that, nag-ulit sila ng intensive pa na orientation with peso kung paano nila i-manage. And then, I believe this year, nagsabi sa amin si Ma'am Janet na meron sila ulit, if okay sila for this year, next year, increase daw yun to 20,000 pesos. Okay. So, diba? Parang, incentive nila yun. Pero iklaro natin, RD, this is not to, No, not of course. Mahirap I think tama alam nila gaano kahirap maging teen mom. Kasi actually, when we first saw them, parang yung mga iba parang walang kamuang-muang. Yes po. Pero nung closing, na-realize na nila. Countenance nila, yung mga faces na parang happy. And then, so sharings nila, sabi nila na happy daw sila na meron palang services ang government. For them. So, parang nagkaroon sila ng hope na yun. And, ang maganda, naging successful din yung demand generation natin for family planning services. So, for those na kasama pa rin yung partner nila or boyfriend ba or asawa ba nila, meron silang protection. So, at least, ma-protect lang natin yung hindi masundan agad. O hindi masundan agad. Pwede naman nilang i-plan na, di ba? So, yun. Very, very good din yun for the program. So, yan yung sa kin, ha? And then, yun, yung sabi ko kanina, yung DepEd, yung support natin for CSE implementation tuloy. Yes. For DTP or Devolution Transition Plan, while parang hindi mo na nagmi-meeting ang DevCom for this, right? Pero kami continue. Kasi yun part ng... Ang devolution continue na. Yes, sa aming world. Yung localization continue. So, ano yung support namin doon? Meron kaming localization program. We invite for workshop, parang training. Usually 5 participants from LGU. So, nandyan yung health and social welfare. Nandyan yung sa budget, sa SB. Planning office. So, yan yung participants. Sinasama namin sila usually from one province. For example, in one batch, meron kaming 5 provinces. Sige lang. Tapos, So, yun. So, tinuturo namin sa kanila yung 6 pillars ng localization. Ano yung mga kailangan. And then, they undergo group work to identify ano yung problems nila, priority problems nila for population development, whether teen pregnancy, whether low ang kanilang family planning na use, anything that would affect the development of the family. So yun, pinaplan nila yun. It's usually a 3-day workshop. So yun, na-cover namin ang Sarangani and then Cotabato Province, na-start na siya. So that was for 2023.
Yes po. And then, continue din namin yun this year. And then, of course, yung ating provision na Tuloy. supply chain management support Yeah, for yung FP kanina. commodities. Yes, tuloy talaga yan. And then, And then- GIDA areas po, Ard. Oo, yung GIDA areas natin, yung direct pa rin na support from regional office, from CPD-12, yung mobilization support ng GIDA, sa GIDA areas, na tuloy pa rin yung pag-raise ng awareness about responsible parenthood and family planning. And I hope lang talaga na i-continue din ng LGU sa sa mga ibang sa ibang barangay naman. Opo. Yan. RD, Ay, teka, sige sorry po. pa. Plus, meron since I think ever since for many years nagbibigay tayo ng technical assistance for BARM. No, dati ARM pa siya. Okay. So meron tayong interim office doon to to take care of mga population development needs naman in the So, covered context nyo rin. of Islam. So nagbibigay tayong technical assistance Okay. sa kanila. So continue pa rin yan kami. Opo. Oo, yun. RD, we heard lilipat na po ang CPD dito sa Coronadal City. Kayo na lang yata na iwan. Mukha! Opo. Ayun lang ba? Opo, sa Yeah. Cotabato City. Ano po yung mga preparations and then ano yung aabangan ng ating mga residents dito po sa Regional Center? Yeah. Actually, busy nga yung office sa pag-prepare ng transfer because yung first leg ng aming transfer will be in June 3. On June 3. Yeah. Lilipat muna yung technical section. So, hopefully ay maging maayos yung paglipat nila para makasunod na din yung admin section. Ayan yung mangyayari sa transfer. We will be transferring to our new building na under use of rock agreement with Mayor Ojena. Doon kami sa likod ng City Hall. Okay, sa dyan na likod yung ng aming New City Hall sa... yung okay. New City Hall. Oo, Sa likod. nandyan kami sa likod. Makikigulo kami sa likod ng City Hall. Ayan, Opo. so meron nga kaming office blessing sa May 13. Yeah. Yeah, ayan. Opo. So, anong mga services muna yung ma-avail nila pag naka-transfer na po on June? Basically, the same naman yung na-mention ko kanina yung capacity building, technical assistances. Yun, kasi wala naman pa tayo munang frontline services doon. Yeah. So, kung ano yung mga concerns ng mga partners, ganyan, meron ng taong haharap sa kanila doon sa ating building. Yes. Opo. RD, medyo naubusan na tayo ng oras. Sorry, Rundown. ako. Okay lang po. Rundown lang po nung population-related events na i-expect ng ating mga residents this year po. Yeah, so I am inviting all our partners na supportahan ng mga activities ng CPD-12. So sabi ko nga kanina sa June 19 to 20 meron tayong regional FP conference. Actually, Yes. dito regional ito ay Mindanao Interregional Family Planning Conference. And then World Population Day, of course, every July 11 yan ng year. And then we still have the 100 millionth baby celebration pag July 27. And then National Family Planning Month natin, of course, Every August August. in partnership with CHD and all our partners. Then World Contraception Day naman sa September 26. Okay. Tapos, of course, baka magtampo ang mga men. So, meron din tayo para sa mga kalalakihan. Inclusive. Oo. So, meron talaga International Men's Day and then our katropa. Yan. November 19 naman yan hinuhold. And of course, ang ating National Population Development Week, which is usually held mga towards last part of November. November 23. RD, To Facebook. 27. November 23 to 27 po ang ating National Population Development Week. Tapos, in between will be our promotional activities. Now, we will ask the help of PID naman for support sa pag-advertise and pagpapaingay. Opo. May Facebook page po ba na pwede i-follow ng ating residents, ang CPD Region 12? Yes, ang ating Facebook page ay Region 12 at teka, sandali. Check natin. Official, okay. Sige, meron tayo sa Facebook, Official CPD Region 12. Yeah. And Or then, Commission on Population and Commission on Development Population and Development Region 12. hyphen or dash Region 12. Yan opo. ang ating Facebook. Yan. Page. Tapos, they can also reach us sa Instagram naman, CPD_Region 12. Meron din siya sa, ang email ito, website.
is region12cpd.gov.ph. So, updated po yan. Hopefully, ng mga activities namin, and then the services nandoon din po. Meron din contact numbers doon kung ano yung mga kailangan ninyo. Just message us. Opo, RD, final words, announcements sa ating mga listeners and viewers before we end the program. Yeah, of course, magpapasalamat po kami sa Philippine Information Agency for this slot, for this opportunity na ma-promote namin ang aming agency, no? Lalo na nag-undergo kami ng mga changes for 2023 and beyond. So, thank you very much po. And then, maraming salamat din na na-share namin yung aming mga upcoming activities, and I would also want to thank once again our LGU partners na helping us to bring the population development program sa ground, no? Ang ating 8 structures yan, ang 4 provinces and cities natin, 4 cities natin andyan. Sana ay magkakasama pa rin tayo year in, year out sa ating mga goals, no? Na we are strengthening the families through institutional approaches na para magkaroon tayo ng mag-grab natin yung mga opportunities for socio-economic fruits of progress para sa lahat ng mga mamamayan dito sa Soc-Sargent. Opo, tungo sa matatag, maginhawa at panatag na buhay. Opo. Yan. Thank you very much sa ating guest, Regional Director ng Commission on Population and Development, RD Desiree Concepcion Gargarnian. Thank you very much, RD. Thank you very much. Sa ngalan ng aming Regional Head na si Frian Abquilan, ako si Oliver Rivera, at isang edisyon na naman ng programang Performing and Informing ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Hanggang sa susunod na linggo po, maraming salamat at isang magandang araw, Soc-Sargent. Isang magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Soc-Sargent. Welcome sa